Atin pong ginugunita ang kapistahan ng mahal na Birhen Maria ng Santo Rosario, upang tayo po'y maging karapat-dapat na makilahok sa banal na pagdiriwang na ito. Sumandali nating suriin ang ating mga sarili, aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan, at may kababaang loob tayong humingi sa Kanya ng Kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong mga pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkatawang tao na anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pag-akyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem, buhat sa bundok ng mga Olibo, na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpeo, Simon ang Makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan.
banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya rin siya ng mga Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Tatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam ko na marami sa atin ang narito dahil ang misang ito ay misa para sa mga may karamdaman at humihingi ng kagalingan.
kailangan po nating tanggapin ang katotohanan ng karamdaman o pagkakasakit ay bahagi ng buhay. Inuulit ko po, kailangan nating tanggapin na ang pagkakasakit o karamdaman ay bahagi ng buhay. Yung iba, hindi pa pinapanganak, may sakit na. Nasa sinapupunan pa lamang, may karamdaman na. Itinatanong ng magulang, iluluwal ko ba ito o hindi? Yung iba, paglabas, doon naglabasan ng karamdaman. Yung iba, habang lumalaki, mayroong sakit, may kapansanan. Yung iba ay wala, kung kailan lang tumanda, saka lang nagkaroon ng karamdaman. May Diyos o wala, ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Inuulit ko, may Diyos o wala, ang karamdaman ay bahagi ng buhay. Sapagkat ang pagtanda ay bahagi ng ating pagkatao. Sabi nga ni San Agustin, the moment you are born, you start dying. Sapagkat hindi ka naman mananatiling bata, hindi ka mananatiling musmos. Tatanda ka, manghihina ka, pagdating ng araw, mamamatay ka. Bahagi yun. Pero ano po ang meron sa araw na ito? Ano po ang meron? Sabi ko nga, kung walang Diyos, bahagi ang karamdaman. Pero, merong Diyos. Merong Diyos. Meron dapat pinagkaiba ang pananaw ng mga taong naniniwala sa Diyos at hindi naniniwala sa Diyos. Merong Diyos. Meron kang pwedeng tawagin. Meron kang pwedeng paghugutan ng lakas. Meron kang pwedeng pagkunan ng pananalig. At kaya tayo naririto dahil naniniwala tayo na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Naikwento ko na ito nung misa ko nung isang buwan o nung kamakailan na kung saan ako po ay na-stroke last year. Pinipili bang stroke? Marahil ang tanong ko noon ay, bakit ako na-stroke? Pero bahagi yun. At bakit ako bumabalik-balik sa lugar na ito? Sapagkat kahit kailan, hindi ko pwedeng kalimutan ang biyayang naramdaman ko na kung saan ni ang aking daliri ay hindi ko may galaw, hindi ko mailipat ang bawat beads ng Santo Rosario, hawak ko lang dahil buong katawan ko ay paralyzed. Nagro-rosaryo ka pero hindi mo mailipat man lamang yung butil ng beads ng misteryo ng Santo Rosario. Ikalawa, nagpapasalamat ako sa kaibigan na nagdala ng relic sa akin ni Padre Pio, na kung saan, nung ako ay nasa ICU, nasa emergency room, sabi ng doktor, pinakamabilis po niyan sa ICU, 1 linggo. Ang pinakamatagal po niyan dito sa hospital, 1 buwan. At mismong isang doktor na tumingin, sabi niya, tinawagan niya ang kaibigan kong doktor at sinabi niya, Father Dave might not make it. Baka hindi na niya kayang bumangon. Pari ka, iniisip ko aking sarili, magiging gulay na ba ako habang panahon? Magiging gulay. Kasi doktor na mismo nagsabi na baka hindi ko nakakayanin. Ngunit sa tulong at panalangin ng mga banal, sa pananalig sa Diyos, sa pagtitiwala sa panalangin ng mahal na Birhen, na kung saan sa araw na ito ay ating pinagdiriwang kapistahan ng Ina ng Santo Rosario, hindi ako nawala ng pag-asa at alam kong hindi ako pinabayaan ng mahal na Birhen. Pagkatapos ng 3 araw, naigalaw ko ang aking mga kamay at paa.
Pagkatapos ng ika-4 na araw, nakaupo na ako. Pagkatapos ng 5 araw, nakakalakad na ako. At sabi, sa ika-7 araw, pwede na akong lumabas. Mga minamahal na mga kapatid, palagi ko po itong sinasabi, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Mahalaga na tayo'y marunong tumanaw ng loob, utang na loob sa Diyos na pinagmumulan ng bawat biyaya. Sabi ng aking classmate sa stroke, siyempre pag na-stroke, may classmate ka na, di po ba, no? Classmate pala kita, di po ba? Sabi niya, ba't ikaw magaling na ako hindi? Ha? Bakit daw ako magaling na siya hindi? Binibiro ko siya, sabi ko, ako, nung na-stroke, ginawa ko ang dapat kong gawin. Ikaw, kinain mo pa rin lahat, di po ba? Ano ibig sabihin? Sabi po ni Santo Tomas de Aquinas, grace builds in nature. Ang biyaya ay namumukadkad sa ating pagkatao. Ano ibig sabihin? Lahat ay may biyaya. Pero kung hindi ka magko-cooperate, kung hindi mo iaayon ang iyong sarili, ang iyong kalooban, ang iyong pag-iisip, ang iyong pagkatao sa biyaya, kahit gaano kalaki ang biyaya, hindi mo ito may sasabuhay o hindi mararamdaman. Mga minamahal na mga kapatid, meron tayong mahal na ina na nagdadasal para sa atin. Meron tayong Padre Pio na nagdadasal para sa atin. Pero kailangan nating tulungan ang ating mga sarili. Ano po ang aking halimbawa? Kaya ako na-stroke ay dahil ako ay diabetes. Kaya bawasan ang kain ng kanin. Bawasan o iwasan ang matatamis. Ganun lang naman yun, hindi po ba? At sabi nga ng isang matanda, Father, ipagdasal mo naman ako na ako'y gumaling sa diabetes. Palagi mataas ang aking blood sugar. Anong sagot ko? Nanay, classmate kita. Member tayo ng media. Ano yung media, Father? Mediabetes. Ano pa? Member tayo ng media. Mediabetes. Ay sabi ko sa kanya, Nanay, bawasan nyo lang ang kanin. Bawasan yung halo-halo. Bawasan yung leche plan. Nakita ko siya doon sa restaurant na gusto kong kainan. Paborito niya, binabanata niya yung mango bravo. Ay, nako. Masarap yun. Kaya sabi ko sa kanya, Nanay, nakita ko kayo kanina. Binabanata niyo yung mango bravo. Bawasan ninyo. Anong sagot sa akin ng matanda? Father, huwag mo na akong pagbawalan. I-pray over mo na lang ako. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, hindi kayo gagaling kung hindi niyo iiwasan ang mga bagay na dahilan ng inyong karamdaman. Inuulit ko, hindi kayo gagaling kung hindi nyo iiwasan ang dahilan ng inyong karamdaman. Paliguan ko man kayo ng holy water, hindi kayo gagaling kung hindi nyo iiwasan ang inyong dahilan ng inyong karamdaman. Inuulit ko, dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin, pero kailangan nating makibahagi sa biyaya na ipinagkakaloob natin o sa atin ng Diyos. Sa pagpapatuloy na ating banal na pagdiriwang, manalig ka. Sapagkat merong Diyos na hindi nakakalimot, hindi nagpapabaya. Ang hinihingi lamang ay, sana marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Amen. Amen. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Tanggapin mo, yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, buka na lupa at ng aming paggawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama nating mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong ang mga alay na aming hain ay siyang maghanda upang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na biring nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na biren bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian. Banal ka o may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong anak ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa iyong pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming obispo, ang lahat ng obispo at ang lahat ng kaparian. Dinggin mo, Ama, ang mga panalangin ng iyong mga anak na kung saan sumasamo ng kanilang mga kalooban dito sa iyong banal na harapan. Mag-uukol tayo ng ilang saglit ng katahimikan at kayo po'y aking inaanyayahan na kayo mismo humingi sa Diyos ng inyong mga pangangailangan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kami lahat na makasali sa buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Biring Maria ang ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang tapat niyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, kasama si Padre Pio ng Petrocina, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Punong-puno ng pananalig na ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga panalangin, na tayo'y pagagalingin sa ating mga karamdaman. Dumulog tayo sa Ama sa pamamagitan ng panalangin tinuro sa atin ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa
Biyayaan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa aming mga kasalanan, pagalingin sa aming mga karamdaman, tuwangan kami sa aming mga suliranin, hanguin mo po kami sa kahirapan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kalwalhatian magpasawalang Panginoon Jesucristo, sinabi mo po sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala, kundi pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso, kapayapaan sa aming mga iisipan, kapayapaan sa aming kanya-kanyang pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan dito sa aming parokya, sa aming bayan, sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang kapayapaan nating Panginoon, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Pag binati po natin ating kapatid ng kapayapaan, isama ninyo ito sa inyong sasabihin, pinagagaling ka ng Diyos, sumayo ang kapayapaan. Ano po? Pinagagaling ka ng Diyos, sumayo ang kapayapaan. Batiin po natin ang bawat isa sa pagbibigayan natin ng kapayapaan. Pinagagaling kayo ng Diyos ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na mga kapatid, ito si Jesus, ang mapagpagaling na Diyos, ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong lahat na inaanyayahan dito upang siya'y tanggapin sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to from all the evils. Save us, Lord. Console the sick and the dying. Lead us of trials. Grant us your Spirit. Blessing oppresses us when hatred loses our hearts. When us to Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikisa sa kanyang tiniis ay marapatin mo makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a National Shrine. Bukas po ito kada linggo, Sabado at Linggo. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng ating simbahan. Hinihikayat natin ang Clego or Clean as you go dito sa pambansang dambana. Paalala rin po na huwag tayong mag-iwan ng anumang kalat sa ating mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, ipinapaalam din po namin sa lahat na mula sa ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. At ika-anim, mayroon po tayong National ID Registration ngayon dito sa pambansang dambana. Sila po ay naririto hanggang 2:00 ng hapon. Ang requirement po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate para sa mga bata. Makipag-ugnayan lang po sa opisina kung kayo'y may katanungan. Isusunod po natin kaagad ang liturhiya ng pagpapagaling pagkatapos ng banal na misa. Magsitayo po ang lahat. Inuulit ko po, kung kayo ay humihingi na kagalingan, mahalaga na mayroon kayong pananampalataya na kayo ay pagagalingin. Pahabol lang. Nung minsan, ako po ay nagpahid ng banal na langis sa isang matandang may sakit. Tinanong ko po ang matanda, sabi ko, "Nanay, kayo ba'y naniniwala na kayo ay pagagalingin ng Diyos?" Ang sagot sa akin ng matanda, "Ay, hindi na, Father. Hindi na." Ay sabi ko sa kanya, ganun po pala. Ay sige po. Ay hindi ko na kayo papahiran para saan pa. Ano po? At saka, wag na kayong uminom ng gamot. Wag na kayong bumili ng gamot. Ano po? Ipunin nyo na lang ang pera, pambili ng kabaong kasi di na kayo gagaling. Ano po? Aanihin ang panalangin kung hindi kayo mananalig. Ano po? Mahalagang kasama sa ating pagdalangin ang ating pananampalataya na tayo pagagalingin sa Diyos sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren at ang ating patron, si Padre Pio ng Petrocina. Ano po? Huwag niyo po itong kakalimutan. Hindi bali ng humingi na hindi nakatanggap kaysa hindi nakatanggap dahil hindi naman humingi. Inuulit ko, hindi bali ng humingi at hindi nakatanggap kaysa sa hindi nakatanggap dahil hindi humingi. Para po ito sa mga humihingi. Humihingi ng kagalingan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating gawin ang buhay na banal ng samparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa.
Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Petrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba. Ang lagi mong alaala, Padre Pio ng Petrelcina. Tulungan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-ayang buhay namin sa ating Diyos Ama. Ang pagdiriwang ng liturhiya ng pagpapagaling. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay ay nagpagaling ng mga may sakit, ay nag-utos sa kanya mga alagad na alagaan ang mga may sakit at pagalingin sila. Ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, Pintakasong Santo, milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan na pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit ang aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin po ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Banggitin ito ng may pananampalataya. Isama natin sa ating panalangin ang ating mga mahal sa buhay na wala dito na mayroong karamdaman. Magulang, kapatid, kamag-anakan. Di man karapat-dapat kami ay iyong po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong aming kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Inaanyayahan ko po ang mga may karamdaman na itaas ang inyong mga kamay. Makapangyarihan Diyos, na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob, kami mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa amin ang kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
Ilagay po ninyo ang inyong mga palad sa inyong mga dibdib at tanggapin ang pagbabasbas sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Pagalingin kanawa ng Diyos sa iyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ang pagbabasbas sa mga gamit. Kung kayo po ay may dalang mga rosaryo, imahin, at ibang-ibang gamit ng panalangin, ito po ay isasama sa ating pagdadasal. Pakihawakan po at pakitaas po. Rosaryo, poon, manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa mga gamit na ito ng panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang mga kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Inuulit ko po, manalig sa Diyos. Manalig sa Diyos. Kung ibinangon ako ng Diyos, ibabangon kayo ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ang inyong pamilya na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio,
na pong ialay ang inyong mga bulaklak. Salamat sa bawat tulong mo.